excited. At syempre, aabangan natin. We will stay tuned for the official artist announcement very soon. Okay? But we promise it's going to blow your mind. And at this point, we'll now hear more from our organizer. And we now have one of the festival's creative heads of the festival. Let's hear it now from Mr. Alden Richards. What's up, guys? Magandang tanghali po to everyone. On behalf of Myriad Entertainment Corporation, we'd like to thank IME for this, of course, Miss Barbs, for this opportunity to be able to do another big project this year. Actually, this is quite big talaga. When I actually saw the roster of performers already, and right now, one of the reasons why we said yes also to the partnership is the cause that IME is serving, which is supporting local talent. Diba? Parang as producers and as entertainers, diba dapat talaga na yung support na ibigay natin dito sa mga young talents natin sa Pilipinas, dapat dito mismo manggaling sa Pilipinas. Kasi right now, globally, the performers and the rosters, and actually P-pop in general, is being recognized worldwide. So this just goes to show that Myriad is one with that movement of supporting local Filipino talents. And you know, this is also fun for me because I think our last big concert was Eraserheads. That was 2 years ago. And right now, ito nabigyan ulit, you know, Myriad and IME, we entered into a partnership for us to be able to share ideas on how we want to mount this event, because IME is not new to producing concerts, most especially K-pop concerts. And talagang doon ako natuwa, Ms. Barbs, that you're now serving the cause for Filipino talents to be recognized. And this music festival is the avenue for that. So, yung list po ng performers and yung official list at kung sino sila, dahil puro guess ko lang po yung nasa likod natin, will be reserved for the Grand Press Con. Actually, this is just a media launch for the music festival that mangyayari siya this year, December. Actually, mamaya yata natin i-reveal yung date. No, so stay tuned for that. But I'm very excited because right now this is going to be another challenge for our company to deliver something new to the concert goers. Kasi syempre, maraming producers, maraming nagpo-perform, marami ng concerts, and the appetite of the Filipino market when it comes to concerts are really high when it comes to standards. So we're here to deliver, we're here to give a good show to our audience. We're very excited, and this is gonna be one of the biggest music festivals of the year, and hopefully magkaroon ulit next year because that's the long-term plan. We want this to be yearly. Sana. So parang isa dun sa mga, of course meron na rin tayong mga festivals na ganyan, but yun lang, parang merong nilook forward yung mga Filipino fans of the P-pop community na mga events to see their idols perform. Hello Kafden fans! Main items natin ha, na-miss ni Ma'am Catherine, si Sir Alden. Nagbenta ng mani si Sir Alden, and then nagpadila ng kakulitan na naman ni Ate Soy, mga kasumberes. Ito yung ating main items and marami pang iba. So pinakauna nga dito ay nag-post no, si Ma'am Catherine sa kanyang Instagram story kagabi. Actually kanina no, ng aso niya, ng aso na si Snowy, mga kasumers. And alam natin recently ay post si Sir Alden ng aso. So bihira kasi mag-post nito si Ma'am Catherine no, ng mga ng Instagram, mga kasumberos, kasi nga ay very strict ang kanya mga kontrata, mga kasumberos. Talagang bihirang-bihira siya talaga mag-post, mga kasumberos. Hindi sa trabaho, kung hindi endorsement, kung hindi mga brands, mga kasumberos, ay talagang pamilya and so on. So pero bihirang-bihira talaga, mga kasumberos. And ito nga, no, yung kanyang Snowy, yung kanyang baby, mga kasambreros, ay ang caption niya dito ay you extra cute today. Tapos parang medyo mangyak-nyak na ano, na emoji at saka heart emoji. So naisip ko talaga dito yung ano na-miss niya si Sir Alden kasi nga ay parating nagpo-post si Sir Alden ng kanyang aso, no, especially si Pipoy, no. So alam naman natin na nag-uusap ang dalawang ito, no. Kagaya na mention nila dati sa kanilang interviews na hindi naman naputol ang kanilang communication, mga kasembreros, kung kaya
team panatag lang tayo. So tiis-tiis lang, no, attorney, kasi magsasama ulit kayo at magkukulitan ni Soiti, mga kasembreros. So na-miss natin ang tambalan ng dalawang ito, hoping and praying talaga. Kung hindi man ngayon, next year, no, magkakaroon sila ng project, mga kasembreros. And inaabangan ko talaga dito yung Elena 1944 Bakit kaya hindi pa nila nagagawa. So sa November, yung teleserye ni Ma'am Catherine, pero malamang sa malamang yung December pwede na siyang magkumuha ulit ng panibagong project niyan, or magbabakasyon si Phenomenal Box Office Cinema Queen, pwede rin, no? Talagang tayong gumawa ng schedule niyan. Hindi, talagang na-perceive ko lang, mga kasembreros. Kasi nga ay November parang ipapalabas yung kanilang teleserye ni James. Tapos si Sir Alden naman sa December ay sobrang busy sa kanyang music festival. Ay naaabangan din natin, mga kasembreros. So ito yung ating dami ng pasabog, no? Sobrang busy talaga ng Kath din, mga kasembreros. So abangan natin ito. And then ito, next item natin, mga kasembreros. Ang cute nito, no? Kasi ngayon ko lang nalaman, may yung high school classmate kasi ni Sir Alden, nag-post siya, no? Sabi niya, Richard, tanda mo ba yung nagbenta tayong dalawa ng chocolates? Nagbenta ng chocolates, mali ba yung nasabi ko kanina? Chocolate pala dapat na nagbenta ng chocolates, mga kasembreros, para sa high school computer club natin nung Valentine's, at yung sale lang yung mabenta. Ang kulit, no? Kasi talagang charismatic si Sir Alden. Dito man nakita na mga classmates niya, parang mahal na mahal siya kasi nga yung charisma, yung dating niya sa tao, talagang iba, no? Talagang mamahalin na siya ng mga tao, mga kasembreros sa paligid niya, dati pa. So hindi nakapagtataka na yung mga kasamahan niya lang sa industriya ng showbiz ay mahal na mahal din siya, mga kasembreros, kasi nga yung kanyang kabaitan, yung kanyang generosity, so nagbenta para silang Ang cute naman yung ganito mga kwento, especially na hindi mo isipin na syempre dati talagang mahirap din sila Sir Alden, na talagang din sila, no? Nagsikap siya, mga kasembreros, and sa awa ng Panginoon, grasya ng Panginoon ay naging bilyonaryo na ngayon. So parang nakakatuwang pakinggan sa isang classmate niya na nagbenta sila dati ng chocolates sa high school computer club. Pero yung Valentine's Day, tapos yung sa kanya lang yung mabenta, mga kasembreros. Ang cute lang. Ang cute ng kwentong ito, no? Salamat sa pag-share na walang pangalan, galing sa high school classmate friend niya. So ang cute, mga kasembreros, ng kwentong ito. So nagbenta ng chocolates para sa high school computer club, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros. So kahapon, or yung kanyang parang may mas mahabang video pa siya dito sa may press con nila sa IME, mga kasembreros, na music festival collaboration nga, mga kasembreros, no? Tapos parang yun yung sinabi niya rin na parang gusto niya tulungan yung mga baguhang, and then yung marami daw yung mga parang malalaking music bands, mga kasembreros, na magiging pasabog na dito, mga kasembreros. So yun po, parang inulit niya na yung sinabi niya nung nakaraang natin dito, pero ibang kasi ito, ibang setup, nasarapan siya ng stage at press, mga kasembreros, kung kaya ay sinishare ko po sa inyo, mga kasembreros, no? And then ito, next item natin, mga kasembreros. So yung kanyang paglabas din doon, no, sa Myriad ay din Velvet, mga kasembreros, and then yung paglabas niya dun sa IME, mga kasembreros, sa papuntang stage. And then ito, of course, ang kanyang verse for today, mga kasembreros, no? This is Galatians 5:24. Sobrang ganda ng verse na ito, mga kasembreros. Sabi niya ito, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. So that's Galatians 5:24, mga kasembreros. So yung kapag tayo ay naipako na kasama ni Kristo, so ang mga kasalanan at saka mga desire ng ating laman, mga kasembreros, ay naipako na rin po doon, mga kasembreros, no? Napakaganda po ng verse na ito. And then ito, next item natin, prayer, of course, no? Panalangin.
ni Phenomenal Box Office Cinema King. Sabi niya dito, "Dear God, thank you that every good and pleasant gift is from above. You are the source of every blessing in my life, my health, my work, my relationships, and the strength to face each day. Even my ability to work and create comes from you. I acknowledge that all I have is a gift from your generous hand. As James 1:17 says, every good and perfect gift is from above." Ang ganda nito, "coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. You are faithful and I am grateful. In Jesus' name, Amen." So, amen and amen. Ang ganda nitong James 1:17 verse, mga customers. Parang recognition siya at appreciation natin na lahat ng meron tayo ay nagmula sa Panginoon, mga kasombreros. So, sobrang lupit, no? Talagang si Sir Alden ay talagang appreciative, and that's what makes him pleasing sa harapan ng Panginoon, mga kasombreros. Ng kanyang pananampalataya at ang kanyang pananalig at appreciation noon. And then last item natin, so ito nga, no, yung ito yung nahuli, mga kasombreros, sorry, dapat yung prayer. Yung padila, dumila na naman Sir Alden, mga kasombreros. Ewan ko sino yung pinadilaan niya dito, parang may kinukulit-kulit siya yun. Tapos kasama niya dito si Bernilyn, hindi ko narinig yung pangalan ni ma'am dito, no. Parang siya yata yung CEO or parang manager ng IME, mga kasombreros. So, ang kulit lang ni Pops Alden, nagpadila na naman siya. Nagpadila yung parang may dinilaan siya, mga kasombreros, parang nanunukso. Parang ganun, mga kasombreros. Ang kulit talaga ni Sir Alden. Alright, sinatch sa ating Kathleen items, no? Sana pa ipakinggan pa natin ang Word of God. Today is October 7, 2025. Tuesday na po, mga kasombreros, no? Sana pa ipakinggan pa natin ang napakagandang Word of God. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Although medyo nakakatawa, pero kapulutan po natin ng aral. Ang title po, Ugali ng Tamad. Proverbs 26 verse 15. "The lazy man buries his hand in the bowl. It wearies him to bring it back to his mouth." So, kung ating literal na i-interpret, mga kasombreros, or ita-translate, yung taong tamad daw ay nilibing niya or nilagay niya, pinasok niya yung kanyang kamay doon sa isang bowl or sa isang inidoro, mga kasombreros. Or pwede rin siyang yung bowl, no, na ginagamit natin sa pagkainan. Tapos, ayaw na niya or parang nangangalay na siya ibalik yun pabalik sa kanyang bunganga, mga kasombreros. So, grabing katamaran, no, ang lesson dito, mga kasombreros. So, parang metaphor example ito, mga kasombreros, na mga labis-labis na katamaran, labis-labis na kabatugan, mga kasombreros ng isang tao. So, napakalinaw, no, ng picture na gustong i-drawing at ipahayag nito sa atin, ipakita nito sa atin, mga kasombreros, na yung pagiging tamad, yung pagiging helpless, mga kasombreros, ay talagang magdudulot ng hindi maganda sa atin. Sino ba naman ang gustong maging tamad, no? Ang tao, mga kasombreros, na kasama mo sa bahay, for example, or asawa mo na tamad, or kapatid or anak mo na tamad, or magulang mo na tamad. So, ayaw mo ng taong tamad, mga kasombreros, or katrabaho na tamad na pag binibigyan ng ay sa iyo pinapasa yung gawain. So, ayaw natin ng tamad in general. Just imagine someone so idle that they can't even bother to lift their hand from a dish to their mouth. So, parang yung pagkain, no? Grabing katamaran. Parang yung sa ating mga Pilipino, yung kwento na si Juan Tamad, mga kasombreros, na inantay na lang na mahulog yung bayabas sa kanyang bunganga, no? Sa labis na katamaran. So, nag-highlight ito ng extreme, no, level of slothfulness and lack of motivation that can overtake a person, mga kasombreros. Talagang lalamunin siya ng kanyang ng katamaran, mga kasombreros. Nga pa hahatakin siya, hihilahin siya sa kumunoy, mga kasombreros, at sa hukay ng kamatayan, no, sa mga taong tamad, mga kasombreros. Have you ever felt so unmotivated that even the simplest tasks seem impossible? This verse serves as a cautionary tale about the dangers of laziness and the consequences of not taking responsibility for our actions. Kasi may mga times, di ba, sa ating buhay, may mga times talaga na nakakatamad kumilos, nakakatamad gumalaw,
Parang yung tipong pagtayo mo pa lang sa higaan mo, parang ayaw mo mong tumayo kasi na parang kulang ka pa sa tulog, no, kulang ka pa sa pahinga. So mga ganong tipo tayo minsan mga kasembreros. Pero wala, no, kailangan tayong lumaban, kailangan kumilos at kailangan magtrabaho mga kasembreros. Parang walang araw na hindi dapat magtrabaho mga kasembreros, no, kahit nga si Sir Alden. Naalala ko si Sir Alden, kahit may sipon, kahit may sakit mga kasembreros, ay ma-attend ng mga event mga kasembreros kasi nga committed talaga siya, no, si Tisoy mga kasembreros. So Proverbs 26 verse 15 delves into the theme of laziness using vivid imagery to illustrate the folly, kahangalan, and self-destructive nature of slothfulness. So self-destructive yung pagiging tamad mga kasembreros kasi may kasabihan tayo sa Tagalog na parang walang lunas, no, walang gamot mga kasembreros ang pagiging tamad, or yung pagiging corrupt na lang, no, pwedeng ganun mga kasembreros. Kasi ugali yun, no, parang siguro kung hindi mo makikilala ang Panginoon, hindi ka ma-born again, no, hindi ka magkaroon ng pagbabago sa iyong paniniwala at pananampalataya sa Panginoon, and kung hindi ka magkakaroon ng personal na relationship sa Panginoon mga kasembreros, ay hindi ka mabago, hindi ka magiging masipag. Kasi yun ang talaga, no, ang power ng salita ng Panginoon ay pwedeng magbago ng ugali ng tao. This verse is a part of a larger collection of proverbs that offer wisdom on various aspects of life, including work ethic, relationships, and moral behavior. So nagsiserve ito ng poignant reminder mga kasembreros, no, ng consequences ng pagnineglect ng one's duties and the importance of diligence sa lahat ng endeavors. So kahit na sino naman, kahit na ordinaryong tao lang tayo, no, sa ating community, minsan pag pinapapunta ka sa barangay dahil may ganito, dahil may ganyan, tapos hindi ka nakakapunta, so hindi ka mabibigyan ng kung pag may mga ayuda for example, tapos ayaw mong pumunta, so siguro marami ka ng pera, pero ang tamad talaga, mawawalan talaga ng pera at saka minamahal sa buhay kapag tamad talaga siya na grabe mga kasembreros, no? So consider a student who prioritizes social media over academic pursuits despite having the means to succeed. This scenario mirrors the imagery in the verse where the failure to follow through on efforts leads to struggles and setbacks. So parang isang estudyante, no, na kapag tamad siya mag-aral ay hindi siya makakagraduate, no. May ibang tao, may ibang mga tamad mag-aral, kunyari hindi pumapasa parati, so ilang beses na nag senior high, ilang beses na nag first year college, ilang beses nag grade 2, grade 3, parang ganun ba mga tipo mga kasembreros, parang paulit-ulit ka sa grade na meron na kinabibilangan mo kasi nga tamad ka mag-aral. So ganun din po siya mga kasembreros, no, na gusto mo ng success, gusto natin ng tagumpay, gusto natin ng medyo hahayahay ang buhay, pero tamad ka naman. So what's the point, diba? This imagery symbolizes the wasted potential and opportunities that arise from a lack of perseverance. So galit din actually ang Panginoon mga kasembreros sa mga taong tamad. Hindi lamang ang ating pamilya, hindi lamang tayo galit sa tamad, kundi pati ang Panginoon mga kasembreros ay galit po sa tamad mga kasembreros. Kumbaga pa ang Proverbs na ito ay nagko-compel talaga sa atin na talaga yung pagiging diligent, yung pagiging masipag, ito talaga yung opposite at positive na dapat natin gawin mga kasembreros, kasi nga may danger, may kapahamakan talaga, self-destruction, at saka kahit nga yung mga tao sa paligid nun madadamay yan eh. Kunwari tamad ka tapos madadamay yung tropa mo, so pareho na kayong tamad, so para kang naghagit ba ng isa pang tropa na tamad, so sakit kayo sa ulo na magulang nyo, so ganun. By contemplating this verse and its related passages, individuals can deepen their understanding of the value of hard work and the repercussions of neglecting their responsibilities. Naisip ko kasi minsan, si Sir Alden nga, bilyonaryo na, pero sobrang sipag pa din, halos minsan maglagari, no? 2 ang trabaho sa isang araw. Pero nagtatrabaho pa rin siya mga kasembreros, no, for the sake of charities, no, for the sake of scholarships, and for the sake of course yung mga dreams niya mga kasembreros. So how much more tayo na
nasa marginalized sector or nasa marginalized na level mga customers, hindi pa ba tayo magsipag magtrabaho. So dapat the more na naghihirap tayo, the more tayo na magsipag magtrabaho mga customers, kasi ang Diyos din natin hindi tayo pagpapalain, no? Ang Biblia nagsasabi na hindi pinapakain ng mga tamad, no? Kasi nga mga tamad sila, so parang isa silang surot at saka parang isa silang social cancer sa ating pamilya, parang PAL ba, mga miyembro ng PAL, palamunin. So yun ang tawag ng mga kanto terms mga customers ng mga palamunin. So hindi po tayo mga palamunin bilang mga anak ng Panginoon. Tayo po ay mga masisipag, mga diligent at saka alam mo may pakinabang sa society, sa kaharian ng Panginoon, sa ating pamilya. And of course, no, kasi tayo pag may pangarap talaga magsisipag tayo kahit na anumang hadlang at anumang mga mga harang dyan mga kasembres, as long as tama yung ating ginagawa, i-pursue natin, especially no, para sa ating Panginoon mga kasembreros. So as a final thought, embrace the power of diligence in your work and family life, like a sturdy free standing firm in a storm. So laziness is a silent thief that steals opportunities and joy. So tama, no? Parang silent, parang tahimik na magnanakaw itong katamaran mga kasembreros. Kasi maraming opportunities ang binibigay sa ng Panginoon dahil tamad ka, so hindi ka nagtatrabaho, hindi mo ma-achieve yun mga kasembreros. So maraming masasayang talaga. So however, kapag tayo masipag ng maraming opportunities at saka alam mo yun, mga oportunidad na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon for our better din siya mga kasembreros at kapakinabangan. So hindi naman iba yung magiging ang magpapakinabang niyan mga kasembreros kapag tayo pa magiging successful. Tayo mismo sa ating sarili, we will benefit mga kasembreros. Kung kaya huwag tayo maging tamad ha. Huwag tayo maging huwag tamad sa ating buhay. Alright, so now sa ating Word of God ha, no, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga sumilisan pa. Alam po. I love you.